Good morning mga kamadali. Topic natin ngayon ay adding and subtracting similar fraction. So, kailan ba natin nasasabi na yung fraction ay similar? Okay? So, masasabi natin ang fraction ay similar kapag parehas sila ng denominator. So, katulad sa example natin number 1, so, meron tayong 3 over 10 plus 6 over 10. So, parehas sila ng denominator o similar sila. Similar yung fraction natin. Ano bang kahalagahan para malaman natin? Or ano ba yung kahalagahan? Kapag nalaman natin na yung fraction natin ay similar at tayo ay mag-a-add or magsasubtract. So, kapag nalaman natin na similar yung fraction natin, pareha sila ng denominator, so, ang gagawin lang natin, kukopyahin lang natin ang denominator. Then, i-add natin or isa-subtract natin yung ating mga numerator. So, depende kung yun ay add or yun ay subtract. So, ngayon, meron tayong number 1. So, 3 over 10 plus 6 over 10. So, katulad ng sinabi natin, similar na sila kasi pareha sila ng denominator. Ang gagawin natin dyan, kukopyahin lang natin. So, kopyahin natin. Then, meron tayong numerator 3 plus 6. So, 3 plus 6. So, i-add lang natin. Yung 3 plus 6, so meron tayong 9 over 10. So, sa tanong na 3 over 10 plus 6 over 10, ang magiging sagot natin ay 9 over 10. So, kapag ang sagot natin ay nakasimplified na, so, ayun yung final answer natin. Pero kapag yung sagot natin ay hindi pa nakasimplified, i-simplified natin. So, depende sa tanong. Pag sinabing i-simplified, so kailangan i-simplified. Pero karaniwan, dapat ang sagot natin ay nakasimplified. So, yung 9 over 10, so, meron pa ba tayong may di-divide dyan? So, numerator at denominator para masimplify natin. So, wala na. Kasi, yan yung pinaka-simplified answer natin. So, ano yung sinabi kong may di-divide? Kasi, kung for example, let's have 3 over 6. So, ito, hindi pa siya nakasimplified. So, i-divide natin yan sa 1. Anong klaseng 1? So, yung greatest divisor para sa kanila. Sa both sa kanila. So, ang greatest divisor is 3. I-divide natin sa 3 over 3. So, dinivide lang kayo natin sa 1. Kaya hindi nababago yung value. So, pag dinivide natin yan, meron tayong 3 divided by 3. So, meron tayong 1. Then, 6 divided by 3. So, meron tayong 2. Ang final answer natin is 1/2. Nakasimplified. So, dito sa ating sagot sa number 1, 9 over 10. So, wala nang greatest divisor sa kanila na pwede nating i-divide sa 9 tsaka sa 10. So, that is the simplified form of that fraction. So, yun yung pinakasimple. So, that would be the answer. Then, next, number 2 natin. So, meron tayong 6 over 11 minus 5 over 11. Katulad ng sinabi natin, kopyahin lang natin ang ating mga denominator. Kasi nga, similar sila. Pag similar, katulad ng sinasabi natin, parehas ang kanilang mga denominator. If that is the case, so kokopyahin lang natin. Then, sasagutan natin yung numerator natin. So, meron tayong 6 minus 5. 6 minus 5. Then, 6 minus 5, that would be 1 over 11. So, dinadahan-dahan natin yung pag-i-explain kasi nga
marami yung medyo nalilito sa fraction eh. So, hanggang pag na-encounter na ng mga estudyante, yun. Nawalan na sila ng gana. Pero, pag susundin lang natin yung proseso, napakadali lang naman. So, yun lang. So, similar, fraction pa rin tayo. So, meron tayo number 3. So, copyin lang natin. Then, meron tayong 4 minus 3. Then, meron na 4 minus 3. That would be 1 over 7. So, nakasimplified na rin niya. Siyempre, 1 na rin yung numerator natin niya. Then, last number natin, number 4. So, meron tayong copy yung denominator. Negative 3 plus 4. Yun, may negative na. I-explain muna ulit natin yung rules ng integers. Meron tayong negative numbers, tapos meron tayong positive numbers. So, sulat lang muna natin dito. So, kung makikita natin, ito ay negative at ito ay positive. At tayo ay nag-add. So, kapag tayo ay nag-add, at magkaiba tayo ng sign, yung ating mga number, so that is negative 3, then that is positive 4, hindi tayo mag-add. Tayo ay magsasubtract ng mga absolute value nila. So, subtract lang muna natin yung number. So, subtract lang natin yung 3 tsaka 4, so meron tayong 1. Then, kukopyahin natin yung mataasang absolute value, which is the positive 4. Mataas ang absolute value niyan kasi ang absolute value ni positive 4, yan, absolute value is 4. Si negative 3 naman is 3. So, kukopyahin natin yung sign kung sino yung mataas ang absolute value. So, in this case, ang mataas ang absolute value ay si positive 4. So, magiging positive ang sagot natin. So, ano ba yung absolute value? So, ang absolute value kasi, yung layo nila kay 0 sa number line. Distansya yung pinag-uusapan from 0 sa number line. So, yung 0 nasa gitna, 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3. So, negative 3. So, ibig sabihin, mas malayo si 4 kaysa kay negative 3 sa distansya nila kay 0. Ibig sabihin, siya yung kukopyahin natin na sign. 1, 2, 3, 4. So, 4 siya, di ba? Ito naman, 1, 2, 3. Kaya positive 3 yan. So, kukopyahin natin yung mas malayo kay 0, yung absolute value nila. So, which is positive 4. Kaya ang sagot natin ay positive 1. Paano kapag mas malayo naman yung negative? For example, meron tayong 4 plus 2. Negative 4 plus 2. So, subtract lang natin. So, meron tayong 2. That would be negative. So, bakit? Kasi nga, pag sinulat natin, mas malayo si negative 4 kasi 1, 2, 3, 4. So, negative 4. Then, this is 0, 1, and 2. So, mas malayo yung distansya niya kay 0. So, that would be 4 distance. So, yung absolute value ni negative 4 ay 4 yung distance niya. Then, si 2 naman ay 2 lang. Kaya kung kopyahin natin ang sign ng mataas ang absolute value. So, ang sagot natin is negative 2 yan. So, ganun yung sa may addition ng integers kapag magkaiba ng sign. So, nadasama rin natin yung mga ganong topic. Kahit na ang pinag-uusapan natin ay similar fraction. Kasi nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon puro positive lang. Wala tayong mga negative numbers. So, mahalaga na dinidiscuss din yan. So, yan yung unang set natin ng pag-add at pagsasubtract
ng similar fraction. Uulitin natin, masasabi natin similar kapag parehas ang kanilang mga denominator. So, kapag parehas ang mga denominator nila, so kukopyahin lang natin. Then, i-add natin or isa-subtract kung ano man nakalagay na operation doon. Then, sisimplify natin yung sagot natin. So, ganun lang kasimple yung pag-add and pag-subtract ng similar fraction. Kukopyahin lang ang denominator. Then, sasagutan natin yung numerator. Kung yan ay i-add or isa-subtract. In case, katulad na itong number 4 natin, meron tayong negative number dyan. So, katulad ng diniscuss natin, kapag meron tayong isang positive, isang negative number, at tayo ay nag-add. So, tayo ay magsasubtract. Yung absolute value nila, i-subtract natin. Then, kukopyahin natin yung mataas ang absolute value doon sa given natin. In this case, that is positive 4. Then, in this case, that is negative 4. So, yung distance nila kay 0. So, yung unang set natin ng ating pag-add and pagsasubtract ng similar fraction. So, hope you like it. Then, pwede kayong mag-comment doon sa ating comment section kung ano yung mga gusto nyong maintindihan kung medyo nalabuan kayo rito. So, good day class. So, that is our topic for this day. Goodbye.